Nagliliwanag ang araw sa maliit na bayan ng Cana na nagpapakislap sa lahat ng bagay. Ngayon ay isang napaka-espesyal na araw, ang kasal nila Sarah at Ben. Si Jacob na 7 taong gulang ay tumalon-talon sa kagalakan. Ang kanyang ina si Rebecca ay isa sa mga katulong na naghahanda para sa piging. At gustong-gusto ni Jacob ang mapalapit sa lahat ng pagmamadali at ingay. Puno ang hangin ng masasayang usapan, ang matamis na amoy ng mga bulaklak at ang masarap na amoy ng inihaw na tupa. Tinutulungan ni Jacob ang kanyang ina na magdala ng isang basket ng sariwang igos nang mapansin niya ang pagbabago sa kusina. Karaniwan, ito ay isang lugar ng masayang pagiging abala. Ngunit ngayon, ang mahinang bulungan at ang nag-aalalang simangot ang pumuno sa silid. Ang kanyang ina si Rebecca ay mukhang labis na nababahala. Sumisilip siya sa mga bisita, malaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. "Ano po ang nangyari, Ina?" Bulong ni Jacob habang hinihila ang apron nito. Nagkamot ng kamay si Rebecca. "Ay, Jacob, napakasama. Naubusan tayo ng alak at ang dami pa ring bisita at marami pa ang darating." Bumagsak ang sikmura ni Jacob. "Walang alak sa kasal? Para itong isang selebrasyon ng isang kaarawan na walang cake." Nakita niya ang ibang mga alipin na nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng pag-aalala. Ito ay isang malaking problema. Maya-maya, biglang nakita ni Jacob ang isang mabait na babae, si Maria, naglalakad patungo sa kusina. Nakaupo siya kasama ang kanyang anak, si Jesus, at ang kanyang mga alagad. Maamo ang mga mata ni Maria, ngunit alam ni Jacob na napansin ito ang nababalisang ekspresyon ni Rebecca. Lumapit si Maria at nakinig habang pinapaliwanag ng kanyang ina ang problema. Pagkatapos ay lumambot ang tingin ni Maria habang tinitingnan niya ang kanyang anak si Jesus na nakatayo sa malapit. "Wala na silang alak," sabi niya rito. Mahina ngunit malinaw ang boses. Tinignan ni Jesus ang kanyang ina. Pagkatapos ay ang mga walang lamang banga sa sulok. Ngumiti siya ng maliit at banayad. Pumaling siya sa mga lalaking alipin kasama si Ephraim, tiyuhin ni Jacob, at sinabi, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." Nalaki ang mga mata ni Jacob. "Tubig, pero kailangan nila ng alak." Gayunpaman, ang mga alipin na mukhang naguguluhan ngunit nagtitiwala ay nagsimulang punuin ang 6 na malalaking bangang bato. Nagdala sila ng balde-balde ng sariwa, malinaw na tubig at ibinuhos ito hanggang sa umapaw ang mga banga. Pinanood ni Jacob na may buhol ng kuryosidad na nabubuo sa kanyang tiyan. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga alipin, "Ngayon sumando kayo at dalhin sa pinuno ng piging." Nag-aalinlangan, sandali ang mga alipin, nagpapalitan ng tingin. Ngunit pagkatapos ay ginawa ang sinabi sa kanila. Isinausaw ni Ephraim ang isang tasa sa isa sa mga banga na kapupuno lang ng tubig at maingat itong dinala sa pinuno ng piging. Pinigil ni Jacob ang kanyang hininga. Nakita niya ang pinuno na tumikim ng tubig at lumaki ang kanyang mga mata na parang mga igos na dala ni Jacob. Tumikim muli ang pinuno at pagkatapos ay isang malaking masayang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Tinawag niya si Ben, ang lalaking ikakasal. Bawat tao ay una naghahain ng masarap na alak at pagkatapos ay mas mumurahing alak kapag nakainom na ng marami ang mga tao. Ngunit itinago mo ang pinakamabuti at pinakamasarap na alak hanggang ngayon. Isang alon ng paghingal at tuwang-tuwang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Singlaki ng platito ang mga mata ni Jacob. Alam niya, nakita niya ang mga banga na puno lang ng tubig. Sumilip siya sa likod ng palda ng kanyang ina at nakitang maganda, malalim ang pulang likido sa mga tasa ng mga bisita. Mabango at masarap ang amoy nito. Tunay ngang ito ang pinakamasarap na alak. Si Rebecca, ang kanyang ina, ay tumingin mula sa mga punong banga patungo kay Jesus. Isang tingin ng pagkamangha ang pumalit sa kanyang pagkabigla. Isang malaking ngiti ang namukadkad sa kanyang muka at niyakapan niya ng kaunti si Jacob. Ang piging ng kasal ay sumabog sa mas malakas na pagdiriwang. Puno ng tawanan ang hangin at ang musika ay tila tumugtog na may bagong kagalakan. Sina Sarah at Ben, ang ikakasal, ay mukhang mas masaya kaysa sa nakita ni Jacob. Naramdaman ni Jacob ang isang mainit at masarap na pakiramdam na kumalat sa kanyang puso. Siya ang saksi ng kauna-unahang himala ni Jesus. Nakita niya si Jesus na gumawa ng isang bagay na tunay na kahanga-hanga, isang bagay na imposible at ginawa itong mas maliwanag ang buong mundo. Kaya, anong himala ang gusto mong gawin ng Diyos para sa'yo? The end.